Yung ating unang sasagutin na tanong ay mula kay Boss Ken. Ang sabi po niya rito, may contradiction ba sa paniniwala na nagpapagaling di umano ang healing deliverance sa paggamit sa ngalan ni Kristo ayon sa Mateo 9:38 at 40. Namali po siya ng book, hindi po Mateo kundi Marcos, kasi yung Mateo 9:38 lang ang pinakalas na verse. At yung ikinalaman nga sa pagpapagaling sa pangalan ni Jesus ay nasa Marcos 9:38. Kaya accepted naman natin yan. Sinsan nalilito sa aklat, walang problema ho dyan. So yung kanyang itinatanong sa atin, mga kapatid, ay may contradiction ba sa paniniwala na nagpapagaling di umano ang healing deliverance sa paggamit sa pangalan ni Kristo? Ayan, ang ibig niya sabihin, magkukontra ba ito? Kung sasabihin na basta ginamit yung pangalan ni Jesus, ay gagaling na. Ang sagot po natin dyan, mga kapatid, ay ganito. Parang lumalabas talaga na may contradiction. Kasi kung babasahin po natin yung Marcos 9:38 hanggang 40, ay ganito ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin." Datapwat, sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Ang ganda ng mensahe nito, sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Ulitin nga natin ito, mga kapatid. No? Maganda itong bago natin iugnay sa tanong. Balik mo nga sa 39. Ayan, ano sabi ng Panginoon? Huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Ibig sabihin, anumang aral na hindi nagpapasama sa Panginoon ay hindi po kinokondem ng ating Panginoon. At contextually speaking, doon sa 38, ay meron nga pong sinusumbong ang mga alagad. Sabi sa kanya, "Guro, nakita namin isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng demonyo." So, merong nagpapagaling, gustong, pagbabawalan ba? Sabi ng Panginoon, wag. Bakit? Kasi, nagpagaling sa pangalan ni Jesus, ang kagandahan, hindi naman nagtuturo laban sa ating Panginoon. Kumbaga, wala siyang tinuturo na magpapasama sa Panginoon. Kaya pagka ganon, ay hindi po pinagbabawanan ng Panginoon. Ngayon, punta tayo sa question. Sa panahon natin ngayon, sapat na ba? Okay na po ba yung nagpagaling ka sa pangalan ng Panginoong Jesus? At sapat na ba yun? Okay ba yun? Tanggap na ba kaagad yun? Naalala ko, noong ako pa ay literature evangelist pa, way back 1995, ay meron po akong nakausap na isang pastor ng Born Again. At gusto na po niyang mag-Seventh Adventist. Napapanood niya yung 3EV in that time. Kasi po, natanggalan siya ng lisensya sa pagkapastor dahil nagkasakit yung kanyang asawa at hindi niya mapagaling. Paano niyang pagagalingin ay stroke. Kahit anong tawag mo sa pangalan gamit sa pangalan ng Panginoon, yung mga ganyang kaso, ay hindi mo talaga yan mapapagaling, mga kapatid. Kaya hindi po mo gagamitin mo yung pangalan ni Jesus at dahil may nagpagaling doon, gumagaling, ay ngayon kung sino-sino na lang ang gagamit yan, ay uubra na. So, tingnan po ninyo, mga kapatid, sapat ba yung paggamit? Kaya dito nga, magkakaroon siya ng parang contradiction nga. Ito po, meron po akong babasahin halimbawa, sa Gawa 19:13 hanggang 16 ay ganito yung ating mababasa. Pero habang pinupuntahan yan, ay ganito po, mga kapatid, sa ating panahon, mga Kristiyano ngayon, ay marami pong gumagamit sa pangalan ng Panginoong Jesus at meron din naman gumagaling. Ngayon, ito po ang i-share natin sa talatang binanggit ko. Sa Gawa 19:13 hanggang 16 ay ganito ang ating mababasa. Datapwat ilan sa mga Hudyong pagala-gala
na nagsisipang palayas ng masasamang espiritu ay nagsipangahas na sambitlain ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masasamang espiritu na nagsisipagsabi. Ipinamamanhi ko sa inyo na sa pamagitan ni Hesus na siyang ipinangangaral ni Pablo, 14. At may 7 anak na lalaki, ang isang Siban na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisigawan nito. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Datapwat, sino kayo? At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at sila'y kanyang natalo at nadaig sila. Ano pat nagsitaka sila sa bahay na yaon na mga hubot-hubad at mga sugatan. Gumamit ng pangalan na Jesus. Talo ng demonyo, Brother Gomer. Tinalo na rin. Plinaying kikata ng masakir. Talo sila eh. So, ibig sabihin, hindi lahat ng gumagamit sa pangalan ng Panginoong Jesus ay obra. Hindi po siya garantiya, mga kapatid. Kasi yung issue dyan ay pinipilit nilang gamitin ang pangalan ni Jesus, itong mga Hudyo na ito. At gusto nila na, siguro naniwala sila doon sa nabasa, ay gamitin natin. May mga ganyan din ngayon eh. Naalala ko pa yung isang kilalang preacher, malaking congregation din, na gusto daw niyang igapos yung mga rebelde doon sa Mindanao. Igapos daw niya eh, bibihagin daw. Umakyat sa bundok talaga eh. Yung Jesus Miracle Crusade. Nako, ay binihag po ng mga rebelde. At nung umuwi ay naka-street chair eh. So, hindi ho pa pwedeng ina-abuse natin yung talata ng Biblia at iniisip natin na lahat yun ay pwede po natin i-apply. Si Pablo, kinilala ng demonyo eh. Pero si Jesus, kilala din. Pero sila, hindi. Bakit? Kasi ang problema doon, gumagamit sila sa pangalan ng Panginoon. Pero sabi doon kanina sa Marcos ay sa gawa, sa Marcos ay malamang isa sila sa mga hindi talaga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tandaan po ninyo, ang sinasabi po dyan ay mga Hudyo. Mga Hudyo din sila. Kung babalitan natin yung Marcos 9:39, ano nga ang sabi po doon? Tapos sinabi nyo, so huwag ninyong paniwalaan siya sapagkat walang taong gumagawa. Sa 38 muna. Ang sabi po doon, sinabi sa kanya ni Juan, Guro, makita namin ang isang pangalan mo nagpalayas ng demonyo at pinagbawalan namin siya. Tapos pagdating doon sa 39, sinasabi nila, nagpalayas din. Pagdating sa 40, wag daw. Pero pag binalihan po natin yung gawa, 13, doon sa 15 yata yun, 13, datapat ilan sa mga Hudyong pagala-gala. Ito. Alam naman natin na maraming mga Hudyo na hindi naman talaga totoong converted at hindi talaga naniniwala sa ating Panginoon. At maraming mga Hudyo nag-aakusa sa ating Panginoon, sinira yung Sabat, kung ano-ano pa. Tapos, nung bandang huli, ay parang effective din. So, ginamit po ng mga Hudyo yung iba. Pero, maniwala po dyan na itong mga taong ito ay hindi po talaga sapat at hindi po ganon ang katunay ang kanilang panampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ito po yung sinasabi doon sa Mateo, mga kapatid, na itatakwil sila ng Panginoon. Basahin natin yung Mateo 7:21 at 23. Ano po ang sabi po dyan? So, ang sabi ng Panginoon sa 7:21, kasi kung titingnan natin, ay napakahalaga po talaga ng pananampalataya. Kahit na usalin mo pangalan ni Jesus, kung ang totoo ay ang pananampalataya mo ay hindi genuine, ay wala rin. Kasi bakit? Itong nasa 7:21, nananampalataya din ito. Pero may problema. Sabi diyan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan, mga kapatid. Maraming nagsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, di ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan.
At kung magkagayo, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. O nakita nyo, ginamit din nila yung pangalan ng Panginoon. Parang yung nandun sa gawa. Sa halip na gumaling wala tinalunan ng taong may masamang espiritu. Sugat-sugat sila So, ang tanong ni Boskin ay, magkakaroon po talaga yan ng contradiction kung ginagamit ang pangalan ng Panginoon pero wala namang pananampalataya. At ang sinasabi po rito sa talatang ito, mga kapatid, ay napakahalaga ng pananampalataya. At ang kinikilalang pananampalataya, ito yung pananampalataya na may pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang problema ngayon, napakaraming tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pero, debate pagdating sa kautusan. Debate. Patutunayan kung wala na ang kautusan. Paano ngayon yan? Ito yon kalaban ng ating Panginoon. Brother Gomer. Yan, maraming salamat Brother Johnson at isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. So, diyan po sa tanong na yung pag-usal ng pangalan ng Panginoon ay parang garantisadong gagaling. Kasi nga, madalas po natin nakikita yan. Meron pong mga tinatawag na miracle healing, crusade. Meron pong mga ganon na talagang ipinagmamalaki nila, Brother Johnson, na pag ikaw ay pumunta doon sa kanilang pagtitipon ay gagaling doon sa mga may karamdaman, no? So, sa nangyayari na ganyan, parang nalalapastangan patuloy yung pangalan ng Panginoon, Brother Johnson. Kasi hindi naman talaga garantiya. Depende talaga yun sa tao, no? Actually, kahit yung mga alagad, Brother Johnson, noong una hindi rin umubra Tingnan po ninyo doon sa tala ni Marcos sa 9. Papakita ko lang po sa inyo na kahit yung mga alagad, meron din po silang kahinaan pa noong una. Dito po sa Marcos 9, basahin siguro natin yung talatang 19. 19 18 siguro. Tingnan ko nga. Sabi dito, itaas natin sa 17 para at least makuha natin yung context ng talata. Sabi diyan, at isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. Yan, verse 18, at saan man siya alihan nito ay ibinubuwal siya at nagbubula ang kanyang bibig at nangangalit ang mga ngipin. At unti-unting natutuyo at sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. So napansin niyo po ito mga kapatid, maging yung mga alagad, Brother Johnson, of course, talagang tinitiyak natin na nung sinubukang palabasin ito ng mga alagad, ginamit nila yung pangalan ng ating Panginoon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero sabi dito ay hindi nila magawa. Pagdating doon sa verse 19, ang sabi diyan, at sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Verse 20, at dinalas nila siya sa kanya at pagkakita niya sa kanya at pagdakay, pinangatal siyang luban ng espiritu at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. Verse 21, at tinanong niya ang kanyang ama kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito at sinabi niya mula sa pagkabata. Verse 22, at madalas na siyang inihahagis sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Datapat kung mayroon kang magagawang anuman ay maawa ka sa amin, tulungan mo kami. And sa 23, at sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. 24, pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nanampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Verse 25, at nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan ay pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu at sinabi sa kanya, ikaw, bingi at piping espiritu, iniutos ka sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. So makikita natin dito, Brother Johnson, kahit yung mga alagad hindi nila napalabas ito So hindi po garantiya yun na pagka ginamit mo kumbaga parang kapangahasan na gamitin mo tapos hindi ka naman pala lubos na nananampalataya.
gaya nitong mga alagad. Alagad po mismo ito. At ang sabi doon sa 26, tingnan po ninyo ang sabi diyan. At nang makapagsigaw at nang siya'y mapangatal na mainam ay lumabas siya at ang batay naging anyong patay, ano pat marami ang nagsabi siya'y patay. Verse 27, tuloy natin. Dapat tinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya ibinangon at siya nagtindig. And then sa 28, at nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng lihim. Ito po, lumapit yung mga alagad kasi nga, hindi nila mapalabas eh. Sabi niya, tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad, paano ito na siya hindi namin napalabas? Nakita po ninyo? So maging yung mga alagad, hindi nila magawa, Brother Johnson. Kaya nga, huwag kayong masyadong magtitiwala doon sa mga nagsasabi na gumagamit ng pangalan ng ating Panginoong Hesus at nagpapagaling at nagpapalabas ng mga demonyo. Ay mahirap pong pagkatiwalaan yan. No? And then sa 29, ang sabi ng ating Panginoon, at sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapapalabas ng anuman, maliban sa pamamagitan ng panalangin. So kung titingnan mo itong pangyayari na ito, Brother Johnson, ay hindi umubra yung mga alagad. Katulad din dun sa binasa mo kanina dun sa gawa. Ano? Ngayon, kung pagdating nung panahon, nung umalis na ang ating Panginoon, ang mga alagad ay talagang tumibay na yung kailang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po ninyo naman ang nangyari sa Gawa 3. Pansinin po ninyo sa Gawa 3. Ang talata ay 3. Ito po ay si Apostol Pedro. Ang sabi diyan, ito ay pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. Ito ay naglilimos at lumpo. Ang sabi doon sa 4, tuloy natin, at pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, tingnan mo kami. Verse 5. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Verse 6. Datapat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Yun. Pagdating sa 7, ang sabi doon, kanyang hinawakan siya sa kanyang kanang kamay at siya itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Verse 8, at paglukso siya tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. So, nakita po ninyo yung pagkakaiba ng sitwasyon, ano? So, ang ibig sabihin talaga, Brother Johnson, yung paggamit ng pangalan ng ating Panginoon ay nakadepende po talaga yan kung anong klaseng relasyon meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, maaaring masasabi natin na nung panahon doon sa Marcos 9, ay talagang, kaya nga ang sabi ng ating Panginoon doon lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo titiisin. Diba? Sabi ng Panginoon. Pero dito, makikita mo, na yung pananampalataya ng mga apostol, ng mga alagad, ay talagang ganun na po kalakas, ganun na po katibay. At kung titingnan po ninyo sa talatang 16, Brother Johnson, sabi diyan, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kanyang pangalan ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito. So, ayan po yung ating makikita po diyan, mga kapatid. At may isa pang pagkakataon, Brother Johnson, na pagdating doon sa 5.15, tingnan po ninyo sa 5.15, ganito ka-powerful yan, Brother Johnson Kung ang gagamit nito ay talagang yung mayroong tamang pananampalataya sa ating Panginoon, hindi yung pangahas lang na gumagamit. Sa Gawa 5.15, tingnan po ninyo, na anupat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan ng mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sino man sa kanila. Abay, ganito katindi ito, Brother Johnson. Oo. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta na matamaan lang ng anino ni Apostol Pedro yung may sakit ay gagaling. So, ganyan po ka-powerful yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa taong mayroon talagang tunay na pananampalataya sa kanyang pangalan, Brother Johnson. Yun po yung ating masasabi po dyan. Yan, liwanag po yan, mga kapatid. Hindi naman bawal na gamitin ang pangalan ng Panginoon, pero hindi po siya garantiya na kung mo ginamit mo ay
effective at saka tatanggapin ng Panginoon. Kasi nga, yung nangatuwiran nga sa kanya, pagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo, pero tinakwil ng Panginoon. Pero yung mga alagad, dahil nga tama ang kanilang paggamit at talaga naman sila yung mga alagad na ninampalataya sa ating Panginoon, hindi naman siya nabing inuusal nila yung pangalan ni Jesus dyan Maliliman lang ng anino nagaling, Brother Gomer. Oo nga kaya talagang yan, ganyan ka-powerful yung kanilang ministry. Ano? Kaya nga yung pong mga manababasa natin na nami-misinterpret din ng iba na sa pangalan ni Jesus ay hindi lahat ibig sabihin hindi laging inuusal yon, kundi gumawa man sila at yung ginawa nila ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa authority ng Panginoon, ginagawa nila yon, sinasabi nila yon sa pangalan ng Panginoong Jesus. At yun po ang ino-honor, yun po yung pinapakinggan at yun po yung ibinibilang na tama ng banal na kasulatan.